defense mechanism kung paano tayo nagre-react pag tayo ay nasasaktan or nati-threaten or in danger. So, parang pare-parehas din ang sinasabi ko, no? Anyway, meron siyang 10 defense mechanisms na gusto kong i-share sa inyo. Okay. Hi everyone and welcome to my vlog. Okay, number 1, denial. So, ibig sabihin nito, denial, hindi mo tinatanggap kung ano yung nangyayari. Example, pag nag-break kayo, sasabihin mo, hindi, mahal pa ako nun. Nasa denial stage ka. Pag nasa work ka naman, nahihirapan ka sa trabaho mo, or napagalitan ka, sasabihin mo, hindi, may ano lang yun, may pinagdadaanan. Okay, basta hindi mo siya tinatanggap na yung nangyari is reality, is katotohanan. So that's denial. Number 2, saglit lang Number 2 is repression. Repression, may similarity siya sa denial. Pero, ang repression is nagkakaroon ka ng behavior na ginagamit mo sa mga future relationships mo. Example, nag-iisip ako ng magandang example dito sa repression. Basta ang nangyayari dito, ayaw mo kung ano man yung mga traits ng ex mo. Kasi yung traits ng ex mo ay nasaktan ka, so hinahanap mo yung mga traits na wala doon sa ex mo. Yun ang hinahanap mo sa future relationship mo. Then when it comes to work naman, halimbawa nagkaroon kayo ng issue sa, yung pinakasimple na lang, pag nagtalo kayo ng manager mo tapos nag-decide ka na umalis, so ang ginawa mo, hanap ka ng ibang company basta wala yung manager na yon. Okay, so yun ang tinatawag natin na repression. So parang kinakalimutan mo pero hindi mo siya hinaharap. So lumilipat ka sa iba. Okay, so yun ang repression. Number 3, projection. So, projection naman, halimbawa, nasa work ka at nagkaroon ka ng ka-work na hindi mo kasundo. Di ba may mga gano'n na wala naman siyang ginagawa pero ayaw mo? Pag ang defense mechanism mo is projection, ang ginagawa mo is binabaliktad mo. Hindi mo sinasabi na ayaw mo sa kanya, kundi sinasabi mo na ayaw niya sa akin. So, pag ikukumpara naman natin sa mga relationships, hindi mo sinasabi na kaya kayo naghiwalay dahil ayaw ko na sa kanya. Ang dinadahilan mo is kaya kami naghiwalay kasi ayaw na niya sa akin. Ang tawag doon is projection. Number 4, displacement. Okay, ang displacement, kung ang pinaka-root word niya is place. So, displacement is a form of defense mechanism kung saan binabaling mo sa iba. Halimbawa, napagalitan ka sa office nyo, tapos pag uwi mo sa bahay, magagalit ka sa asawa mo o sa mga anak mo. So, ganito din sa relationship. Halimbawa, nag-break kayo. So, baka nagalit ka dun sa jowa mo or something, or sa ex mo. So, ang ginagawa mo is ibaling mo yung galit sa ibang tao. So, binabaling mo yung galit sa
sa mga kapatid mo o sa mga kaibigan mo. So, ang tawag doon is displacement. Okay, number 4 na tayo. Number 5, yung isa kanina is repression. Ito namang isa, ulitin ko lang yung repression ha. Ito yung repression, yung itinatago mo yung nararamdaman mo, pero nilalabas mo sa iba. Halimbawa yung ex mo, ayaw mo na ugali na, nahanap ka ng bagong partner or bagong girlfriend or boyfriend na ang ugali, na ang personality is a lot different or opposite doon sa ano mo, doon sa ex mo. Ang tawag doon is repression. Letter P, R-E-P-R-E-S-S-I-O-N, repression. Ang next natin, number 5 is regression. Regression naman, ang spelling nito is R-E-G-R-E-S-S-I-O-N. So, hindi ko muna nakikita yung mga comments nyo. Later ko titingnan. Ang regression naman, kung i-define natin ang regress, is a step down. So, kung halimbawa, ikaw ay nasaktan sa work. So, may tendency, ang magandang example nito is yung mga, nagtatanga-tangahan. Yung parang, may mga ginagawa ang tao na pag nasasaktan sila, ang defense mechanism nila is, ang example dito ay yung nagbe-bedwet or nagsasak ng tongue. Ang iba naman is, they sleep with their cherished stuffed animals. They overeat foods. And they begin to chain smoking and chewing pencils or pens. So, nagiging sila, binabalikan nila yung kung saan ang comfort zone nila. Ang tawag doon regression. So minsan, napagkakamalan natin na nagtatanga-tangahan siya. Pero yun ang paraan niya para makapag-cope up sa danger or sa pain. Okay. Number 6, rationalization. Okay, sa rationalization, ang example nito is, ang rationalize kasi is you give reason. So dito, ang binibigay mong defense mechanism, halimbawa sa work, napagalitan mo yung isang tao, parang inisip mo, siya nga din, ganun din ang ginawa niya eh. Halimbawa na napagalitan mo dahil late, ang gagawin mo, siya nga din late din siya. So, ganun ang rationalization na type ng defense mechanism. When it comes to relationship naman, nagbibigay ka ng dahilan. Ang dahilan is your own set of facts. Ito yung truth based sa sayo. Pero hindi mo tinitingnan yung kabuuan ng dahilan. Meron ka lang, parang ito ang pinapaniwalaan kong totoo. So, okay na ako dito. Pero hindi mo na tinignan yung reason nung partner mo, nung boyfriend mo, girlfriend mo. Yan, hindi mo siya tinignan. Kasi ang tinignan mo lang yung sarili mong dahilan. Ang tawag doon ay rationalization. Number 7, okay, tinitingnan ko yung oras 11:11. So, yun ang tawag sa rationalization. Number 7, sublimation. Sublimation is a type of defense mechanism which is considered as a positive strategy. For example, kanina may example tayo na ibinabaling yung galit sa
Pag napagalitan ka sa office, ibabaling mo sa mga anak mo, sa asawa mo, sa mga magulang mo, kapatid mo. Ang tawag doon is displacement. Pero etong number 7, sublimation, ibinabaling mo siya sa ibang bagay. Ibinabaling mo siya sa halimbawa sa sports or sa arts or sa ano pa ba, sa music. So pag napagalitan ka sa office, may mga tao na nagsisketch para mawala yung galit. May mga tao na nakikinig ng music. May mga tao na pumupunta sa sports, nagbaboxing, kickboxing, doon nila binubuhos lahat ng galit nila. Ang tawag sa ganun ay sublimation. Which is good. At least, nasaktan ka man, na broken-hearted ka man, pero naging mas healthy ka kasi binaling mo sa sports, or mas may nagawa kang makabuluhan kasi gumawa ka ng arts. Okay? Or na-inspire ka sa music na pinakinggan mo or sa movie na pinanood mo. Ang tawag doon is sublimation. Number 8, reaction formation. Ang reaction formation is nag-iisip ka kung paano ka magre-react. So, ito yung, matagal ka bago mag-react, pero iniisip mo, ayoko mag-react ng negative. Gusto ko mag-react ng positive. Ang tawag doon ay reaction formation. Halimbawa, napagalitan ka sa office, tahimik ka lang. Tahimik ka lang kasi nag-iisip ka kung ano yung gagawin mong next steps. Pero ang iniisip mong next steps ay positive. So, siguro iniisip mo, sa susunod, hindi ko na ito gagawin, eto na yung mga gagawin ko. Okay, ganun din sa relationship mo. Pag naghiwalay kayo, ang reaction formation mo is, may mga example nga kanina may nabasa kanina yung nagdadasal na lang siya, pinagdadasal na lang niya, and they choose to instead react in an overly positive way. Pero ang disadvantage naman nitong reaction formation is nagiging overly positive ka, nagiging OA, overacting. May magandang example ako dito sa inyo. Halimbawa, magkasama kayo sa work, pero in a relationship kayo, tapos nag-away kayo. Ang reaction formation na gagawin mo o ng partner mo is pupunta sa ibang friends nyo sa office, tapos magkukwentuhan, magtatawanan, na kung isipin, hindi naman talaga nakakatawa, para lang maiparamdam mo dun sa ex mo na okay ka. Pero ang reaction mo is positive kasi you are trying to be happy, kaya lang nagiging OA yun, nagiging overacting, overly positive. Eventually, may nag-work na ganun, pero may hindi na nag-work. Okay? So, ang tawag doon is reaction formation. Number 9, compartmentalization. So, ang root word niya is compartmentalize. Ibig sabihin, hinihiwa-hiwalay mo. Okay? Ang pinakamagandang example nito is, if napagalitan ka sa office, i-compartmentalize mo yon. Okay, napagalitan ka tungkol saan? Tungkol, let's say, sa attendance mo. So, dun lang yun. I-box mo na yun dun, then sa ibang trabaho, gawin mo ulit. Move on ka sa ibang trabaho kasi hindi ka naman napagalitan dun sa, halimbawa, gumagawa ka ng report. Hindi ka naman napagalitan sa report. So, i-compartmentalize mo. Dito ka lang, napagalitan ako dahil na-late ako, pero yung ibang gagawin ko, itutuloy ko lang. So, when it comes naman to, or pwede rin ganito, i-compartmentalize mo siya sa mas malaking bagay. Napagalitan ka sa office, pero pagdating mo sa bahay, hindi mo dinala yung galit na yon. Kasi hiniwalay mo yung work, hiniwalay mo yung relationship. Ganon din sa relationship. Nag-away kayo, pero hindi mo dinala sa work. Hindi mo dinala sa family mo yung pag-aaway nyo.
or hindi mo sa inyo lang, kung pinag-awayan nyo sa inyo lang, ang tawag doon is compartmentalization. Number 9 na yan, ha. Number 10 is intellectualization. Okay, sa intellectualization, since number 10 siya, parang isipin natin, ito yung pinakamaganda. At so, root word niya na intellect. So, ginamitan talaga niya ng intellect. So, example, napagalitan ka sa office. Tapos, gagamitan mo siya ng intellect. Bakit ba ako napagalitan? So, isusulat mo na kung ano yung mga dahilan. Tapos, isusulat mo rin kung ano yung mga gagawin mong next para hindi na mangyari uli yun. Ang tawag doon is intellectualization. So, ganoon din sa relationships. Ano ba yung mga nangyari sa amin noon? Ano yung mga good pros and cons na hindi ko na siya gagawin sa future? Ang example nga dito is, halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Next day, ang gagawin mo, gawa ka na ng spreadsheets, Excel file, Word, ng mga job opportunities. Or kung hindi, gagawa ka na kagad ng resume mo para makapag-apply ka na kagad. Ang tawag doon is intellectualization. Okay? For more videos, don't forget to subscribe and hit the notification bell. See you around!